Yung technology na hawak natin way back 20 years ago, tingin mo ba papalag pa rin ngayong 2026 na? Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So for today, weekend na naman guys. Marami na naman tayong gagawin today and mag-e-enjoy lang tayo syempre, no? Pagkatapos ng 5 days na trabaho, of course, time naman para mag-recharge, para tayo ay makasama ang ating family at mag-enjoy lang. Kasi after 2 days ng weekend, mag-grind na naman tayo ng Lunes. So for today guys, samahan nyo ako, no? Kasi pupuntahan natin yung isang friend natin doon sa ating Pinoy Tambayan, no? Shoutout pala guys yung mga nakasama ko kahapon, kagabi doon sa Tambayan. Napaka-epic na naman, no? Meron na namang sumampang mga OG natin. Shoutout pala kay Sir Inags at saka kay It's Your Boy, Randy Boy. You know? So, thank you guys, no? Super enjoy kagabi. Talagang ang ganda, no? Marami kaming natutunan dun sa mga OG ng pagbablog dito sa Buhay Canada. So, yan. So, syempre, for today, imimit natin guys yung isa sa mga admin ng Pinoy Tambayan, no? Ayan. So, doon tayo ngayon papunta dahil meron akong pipikapin sa kanya, no? Came from Toronto. Although pareho kaming nasa BC, medyo malayo siya dito sa place namin. Good thing meron siyang pupuntahan dito around the area, kaya magmi-meet kami ngayon. And syempre, susulitin na natin, magkikwentuhan tayo ng konti, di ba? Ano ba ang pagkikwentuhan natin? Yung Buhay Canada na natin dito at saka yung experiences na rin niya para ma-share din natin sa inyo at dun sa mga nag-aahanga din na pumunta dito sa Buhay Canada. And ang pinaka-exciting dun guys is pareho kami ng pareho kami ng linya, no? Kaming dalawa po ay nasa information technology sector. So, meron kaming mga tanong na sasagutin mamaya na pwedeng makatulong sa inyo kung sakaling kayo ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada. And lalo na guys, kung kapareho namin kayo na nagtatrabaho rin or kung ang work experience nyo is nasa information technology din. Okay? So, stay tuned guys. Pero bago yan, syempre, intro muna tayo. Habang tayo ay nasa biyahe guys, i-shoutout na rin natin yung mga friend natin dito sa ating vlogging, no? Yung mga nakakasama natin sa Pinoy Tambayan, si Sir David, si Paruel, si Gerson, si Sir Arnold, si Chris Chuper, no? Si Sir Robbie, si Otep. So kung hindi ko man kayo nabanggit, huwag kayong magtatampo. No? Kasi po si Parnardino ay medyo tumatanda na. Makakalimutin na tayo guys. Pero yun nga, maraming salamat guys dun sa mga nakakasama nga natin, no? Yung nakakakwentuhan natin every Friday night, no? So yan po ang virtual tambayan ng mga Pilipino dito sa Canada. Tayo pupuntang walang dala. Tayong donuts. Syempre, dala na natin yung pasalubong natin yung sa ating kaibigan. Nandito na tayo sa area guys. Hinihintay na lang natin siya. So, nandito tayo sa may bandang park. A few inches later. And siyempre, kasama na natin si Par Mark. Hello. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na pupuntahan natin dito. Right? Pareho po kami nasa IT sector guys. So, mamaya, we will share some information guys. Lalo na yung mga gusto rin pumunta dito na nasa IT sector din. Pag-uusapan natin mamaya. Ayan, si Sir Mark. Kita mo naman, no? Hello guys. Huwag kayong lolo-lolo kayo. Uuntog na kayo sa mask. Si Mark pala guys, pangalawa ko pa lang to na nagko-collab guys. Wala pa akong nako-collab kasi sabi nga natin doon kahapon sa ating tambayan, introvert din po ako. Nakiki-introvert. Totoo ba? Hindi. Intro boys. Actually guys, kaya ako talaga nagpunta dito
Siyempre, para rin makakwentuhan ko si Mark. And siyempre, ito guys. Nanggaling pa to ng Toronto. Ito yung sticker na yan. Pag nakita nyo sa Toronto yan, umiwas na kayo guys. Kilabot yan. Nakita nyo to guys? Yan oh. Lupit niyan guys. Oh. Nagagawin ba kayo sa Lupit. STC? Sa Nako, STC? kailangan nyo may toll gate pag nakikita yan. Iiwasan yan guys. Hindi. Shoutout pala kay Par Gerson. Ayan, Shoutout. Shoutout guys. And siyempre yung sticker ng Pinoy Tambayan, siyempre ito. Oo. Ayan, so every Friday guys, kung gusto niyo sumampa na kayo doon. At sabi ko nga kanina, Kwentuhan. oo, kwentuhan. At saka, ang isa sa mga admin po niyan, ito si Mark. Si Mark Surya po. Hello po. Surya, no? Oh, sorry. Surya, yan. On point doon. Yan. O, di ba? At saka guys, yung nga pala, meron siyang plan na soon, magkakaroon daw ng podcast ang Pinoy Tambayan. So Tabayan. hintayin niyo yan. Malapit-lapit na Oo. actually. So, kailan kayo nakapunta dito para? Kami actually hiwalay. Yon, so sisimulan ko na. Nung pumunta ako una as a student ng mga late na ng 2021, Oh, mga December 2020. So December 2020. Pandemic noon, par. Pandemic, oo. Yun nga yung iniisip namin no na hindi namin alam kung makakalabas ba kami o Pero di ba ano yun, par? Nung nag-pandemic dito, meron silang rules na lahat ng nandito PR na. Nakita mo ba yun? Hindi ko nakita yun. Kasi meron akong kasama naman sa office ngayon na ganun ang nangyari sa kanya. No? So, nagpunta nga sila dito tapos nung nag-pandemic, sabi ng Canada, lahat ng temporary, okay, pwede kayo mag-apply ng permanent residency. Kaya siya na PR. Nag-student din siya, nag-student din kami guys. Oh, di ba? Ang pagkakaiba lang, ikaw ang student, no? Sa akin naman, yung wife ko ang nag-aral. Ako naman yung open work permit dito. Pero pareho kami ng linya. Although pareho kami ng sector sa IT, ano yung mo par? Forte mo? Full stack developer. Ayun, kita mo. Siya, lupit mo. Full stack. Front to back. Broke back? Madidelete ba? Hindi, wala. Wala nga. Delete. Pag may nagreklamo sa inyo, uuntog ko kayo dito. Kita niyo yung muscles niyan, par? Oh, di ba? Sabaw pa lang yan. Wala pang form. Di ba? So yun nga guys. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang full stack guys is more on the front end yan. So, yung mga nakikita nyo, yung mga application nyo, like yung sa Facebook, yung sa mga ganyan, kayang gawin ni Marker or yung dun sa phone din, no? Sa phone, kasama din yung mobile din. Yeah, so mostly yung end user or yung user interface, siya yung gumagawa. Ako naman, huwag nyo nang tanongin. Hindi. So, kung siya naman sa front, ako naman mahilig ako sa back eh. No? So, team yun actually. Yung full stack, saka yung back end. Pag pinagsama mo yan, pwede na yan magkaroon ng startup. Exactly. Yan. Startup na yan. So ako naman guys, nandun ako sa data nyo naman. Ako yung nangangalaga ng database side naman. So lahat ng mga changes na ginagawa ng full stack or doon sa application nyo, of course, kailangan niya ng container. So doon naman napupunta yan sa database. Anyway, so yun yung aming work dito. And meron kasi parang mga nagtatanong sa akin sa mga friend ko sa Pinas. Mostly yung mga ka-work ko rin. Lagi silang nagtatanong sa akin, may opportunity pa rin daw ba ang mga IT na katulad natin dito sa Canada? Sige, ikaw muna. Anong tingin mo dyan? Para sa akin, no, kasi yung ko noon, kaya nung nag-student ako, ang kinuha kong program noon is pagiging full stack developer. So actually, hindi talaga ako full stack sa Pilipinas noon. Lang ako, yung sa software lang. Software. Yung halos malapit na siyang ma-phase out. Right. So maganda din na nag-upgrade ako dito at the same time. Tinuloy ko pa din pagiging IT. So naman tayo, balik tayo doon sa tanong mo na kung meron bang opportunity. Sa tingin ko, meron. Depende lang kung anong sector ka, kung saang branch ka ng IT pupunta. Correct. At saka siguro kung saan province. Kung saan province. Oo. Kasi based on my research lang naman, so far, ang tatlong IT hub na provinces dito sa Canada, correct me if I'm wrong, number 1 is Ontario, British Columbia, at saka Quebec. Yan lang po yung tatlo na nakita ko
na kung kayo ay IT, syempre, pipiliin nyo rin guys yung province kung saan kayo pupunta. Kasi pag yung kahit na napakagaling nyo sa IT guys, kung pupuntahan nyo naman na province, eh hindi naman pasok dun sa skill set nyo at hindi kayo makakahanap ng trabaho. Wala rin mangyayari. Kita nyo, parehong magkaibang face, 'di ba? Kasi sila nag-aral talaga si Mark on the IT side na agad. Yung misis ko kasi pumasok dito as management, no? Kasi yun naman yung course niya. Pero ang nagpa-PR sa inyo, par, ikaw. Yung sa akin na invite ng PNP. Yun. After. Ayun naman kami nagkapareho, 'di ba? Kasi although si Mrs. yung nag-aaral dito na meron din siyang opportunity for permanent residency, ako naman po yung nagpa-PR sa amin via the same pathway, which is yung provincial nominee program. Tech program, no ba? BCTech. Yun. BCTech. So BCTech. Ayan. So guys, di ba? Sabi natin, napaka-importante ng province. Kasi pag yung province par, hindi nag-o-offer ng PNP, walang mangyayari. Totoo. Di ba? Mahirap. Grind talaga yun. Oo. Mahirap. At Totoo. tsaka guys, pag pumasok kayo ng PNP, make sure na tatanungin nyo yung company nyo kung nagsusupport sila. Oo, number 1 yun O talaga. di ba nung nag-submit ka ng PNP, binigyan lang tayo ng 30 days eh. Totoo. 30 days para submit yung lahat yung documentation Lahat. na manggagaling kay employer. Oo, kaya bago lahat yon, kumbaga i-prepare nyo na. Tama. Oo. Oo. Prepare nyo na talaga yun. Kasi 30 days lang yon. Kapag hindi kayo nakapag-submit, wala na yung nomination nyo. Totoo, mabilis Diba? lang yung 30 days na yan. Mabilis lang yung Sobra. 30 days. Meron ako niyang friend par, Oracle naman siya. Nauna pa siyang na-nominate sa akin. Ang taas ng score. No. Ang problema guys, nung hininga na siya ng mga documentation, humingi dun sa company, ayaw siyang suportahan. Kasi hindi daw sila nagsusupport talaga ng PNP. So yan, another tip yan guys. So bago kayo pumasok sa isang company, kung ang target nyo pumasok ng BC, PNP or kahit anong program pa yan, make sure na yung company talagang nag-vouch talaga sa inyo na tutulungan kayo kasi sayang, 'di ba? So merong opportunity pa rin. Meron naman. Oo. Kailangan nyo lang talagang mag-research, no? Totoo, lalo na AI na tayo, Oo, AI generations grabe, no? na. So, Lahat na AI par. oo. So, pagiging IT, kailangan mo din talaga humabol doon. Yan. So natatanda mo kailan ka ba unang nag-work par? Dito? Hindi, sa Pinas. Nako, magkakaala mo tayo ng edad dito. Magkakaalam. 2009 mo, 2009. O, 2009. Mas ano ako sa kanya, mas nauna. 2006. 2006 ako nag-work, guys, no? Ang unang trabaho ko is nasa data center ako. Anong first job mo, par? Dev din talaga, dev. O, kita mo, talagang dev siya. Ako naman talaga nasa back-end na ako ever since eh. 'Di ba? So, yung technology na hawak natin way back 20 years ago, tingin mo ba, papalag pa rin ngayong 2026 na? Malabo. Oh, diba? Para sa akin, malabo talaga. Malabo. Yan, Malabo. the same yan guys. Napakalabo. Kailangan continuous learning talaga. Siguro naman kahit anong skills, no? Whether hindi ka IT, kailangan mo talagang mag-upgrade. Tsaka, meron nga akong isang nakitang post yan para sabi, no? Tayo na nanggaling ng third world country, hindi ko naman yan, hindi natin ikakahiya yan, no? Pilipinas kasi talagang, doon tayo natuto. Pero, ngayon na pumasok tayo sa first world country, of course, kailangan natin mag-ramp up din, di ba? Totoo. Kailangan mo din makipagsabayan. Correct. Kasi kung yung attitude mo na pang third world, ipapasok mo sa first world country, talagang par, mauhuli ka talaga dito. Huli talaga. Oo. Ito guys, maganda tong question. No? So, pagkatapos mo makagraduate siyempre hanap tayo trabaho. Hanap ng work. Kumusta experience mo sa paghahanap ng work dito? Although nandito tayo sa isa sa IT hub, Kaya, kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? medyo matagal na mahirap. In sense na, syempre, yun nga, pasa-pasa ka ng mga resumes mo, mga 100 plus, no? Inabot ako ng mga, siguro 2 months, mga 2 months, bago ako nakalan nung first job ko dito as dev. Tapos pa yun, pahirapan talaga, ang daming, syempre screening, ganyan. Taga kung hindi ka ready, na habang nagsasubmit ka, kailangan talaga nag-review ka din lahat. Nagre-review. Yan. Kasi pag kumatok na yung opportunity at hindi ka talaga ready, yung bahala na mentality,
Ano ba yung pwede. ang hirap, guys. Hindi talaga Oo. pwede. Hindi yan papas. Hindi, Lutang sa interview. kung ikukumpara mo par yung nung nag-a-apply tayo sa Pilipinas, yung process, yung feelings, experience and everything, kumpara dito nung nag-apply ka sa Canada, kumusta ang feeling? Sa akin na napansin ko, ang una talaga yung initial interview talaga yung nagmamatter. Kasi sa atin may chance ka pa sa technical eh. Kumbaga dito, kung initial pa lang wala ka na, hindi ka makakapunta na papakita mo yung skills mo sa technical. Wala ka na Right. opportunity nun. Right. Dapat makuha mo sila agad sa initial interview mo para yun, diretso talagang every step talaga dapat bigay mo yung best mo. Tama. Sa akin naman par, ang experience ko dito, no, kung ikukumpara ko sa Pilipinas, tayo kasi nun par, pag medyo tumagal na tayo sa IT, may network na tayo eh. Minsan nga, kapag kalipat mo ng company, meron ka palang kasamahan doon way back 2 years ago. So, ang dali makapenetrate sa atin. Kasi sa initial or kahit sa technical, pag kilala ka na nung magi-interview at nakatrabaho mo, alam na kung gaano yung kalibre mo eh. Dito, as in zero. Walang nakakilala sa'yo dito or what. Kaya sobrang hirap, lalo na sa mga terms. Guys, never ako nag-memorize ng codes. Never ako nag-memorize ng script, whatever. Pero ang dami kong documentation. No? Kaya nung interview ko par, hindi ko makakalimutan. Yung mga simple na mga questions sa atin, what is database? Mga ganyan. Malay ko ba? Tanungin mo po Diba? saan context ng database yung gusto mong malaman? Ganun pa. Yes, kasi tayo nung meron na tayong experience sa Pilipinas, guys, ang hinahanap natin ng mga question, for sure, sasang-ayon ka dito sa akin, situational par. Totoo. Di ba? Halimbawa, guys, pag nag-down ang system, tatanungin ka ba nung kliyente mo or nung boss mo, what is database again? Hindi naman, di ba? So, situational. Napaka-importante pa. Paano mo i-on ulit yung system? Paano mo mapapagana ulit? Yun lang ang nagmamatter. Pero kasi dito, syempre, hindi ka nila kilala. Gigisahin ka talaga on the very first. Kung parang fresh grad, par. Totoo. Yun talaga. Kahit gaano kahabay nilagay mo background sa resume mo, gigisahin ka talaga. Gigisahin ka. Eto siguro, dito mga, kulang-kulang 100 interviews ako par. Ang dami. 2 months din. Hindi, going 3 months bago ako nakaland ng work dito. No? Talagang gigisahin ka. May mga time no parang iyak na ako eh. Di ba? Kasi kapag pagtapos mo ng interview, iisipin mo, napakasimple lang naman ng mga tanong. Totoo. What is table space? What is this code? Mga ganyan. Pero hindi mo na may paliwanag kasi kinda kinalimutan mo na yun dahil hindi mo naman nagagamit yun talaga eh. Totoo. Di ba? Terms lalo yung terms. Terms eh. Terms. Theoretical par, hindi. Pero yan yung kailangan yung balikan. Kaya nung mga sumunod-sunod na, yung mga nakaka-20 rejections na ako par, doon na ako, sabi ko, hindi na tama to. Di ba? So, whether you like it or not, kahit ayaw ko, binalikan ko yung mga terms par. Naglista ako ulit yung mga aral, yung mga ganyan-ganyan, no? Yun. Meron pa ako par na tatandaan ko. Sa sobra sigurong sama ng loob ko, no? Nakapanel yun par. Panel. Okay. Nandun yung service lead nila, yung technical lead. Tinanong na naman ako, siguro par mga pang 20 ko na na magi-interview sa akin na company. Same na naman na question, what is this, what is that? Alam nyo, guys, para na ako nag-blackout par. Sabi ko, you are asking me the wrong question. Di ba? Sabi ko, tell me, if your database is down, are you gonna ask me what is the meaning of this, what is the meaning of that? Di ba hindi naman? Hindi naman. Parang siguro siguro parang nag-automatic na lang ako na sinasabi ko na lang siguro sa frustration gano'n na. Sabi ko, you are asking me the wrong question. Sabi ko nga sa kanya, give me a sandbox, give me an access, delete your database, and I will make it run again. Guys, I'm telling you, 5 yung nandun, nag-off cam yung 4. Siguro sa natamaan sila doon or whatever. Tapos, in less than a few seconds, sabi, okay, we will just call you. Alam niyo naman yung mga ganun. Guys, hindi na ako tinawagan. Hindi na ako tinawagan, guys. No? Major yun dito, pare. Isa sa mga major private tech
company yon dito. Naniintindihan ko naman sila. Talagang kailangan yun dahil hindi ka naman kilala. Pero yan yung mga aasahan nyo talaga dito. Hindi ganun kadali. No? Pero pag Ay, composure nakapenetrate talaga mo, oo, yan. Merong terms part, di ba? Ano ba yun? Fake it until you make it. Oo, fake. Sangayon ka ba doon? At some point. Di ba? Kasi parang, Siguro mga 20%. oh, di ba? 20%. Kasi pag humarap ka, yung package mo rin kasi. Oo, no? totoo. On how you handle yourself and how you answer questions. Parang kahit hindi mo alam, kailangan mong ipakita na may gagawin ka pa rin. Oo. Alam mo yun? So, sangayon ka doon? Ano ba, napansin mo din, di ba yun nga, fake it until you make it. So, hanggang humuhukay ka, di ba napapansin, sinusundan din yung hinuhukay mo? Oo. Talaga ilulubog ka niya kung saan mo siya dadalhin. So, kung Exactly, nagpe-fake ka at hindi mo alam kung saan papunta yung sinasabi mo, maghanda-handa ka. Oo. Kasi huhukayin nila yun kung alam mo talaga. Exactly. Yun Hindi, yung experience ko din dito. makikita din naman nila kung meron talagang sense din yung mga ano mo eh. Although, kahit na sabihin natin hindi mo alam, di ba? Pero kung sanay ka naman dun sa mga functions and stuff na talagang pinagagawa mo naman in the course of your career, lalabas din naman yun. Hindi mo lang masasabi yung eksakto, pero siguro ang tip ko, i-ready nyo yung notes nyo. Yung mga, kung meron kayong mga documentation before sa office nyo or whatever, no? Kasi meron akong naging niyan, talagang inakita ko sa kanila yung mga codes, procedures, yung mga functions na nagamit ko. Nasabi ko, ito yung mga learning ko, yung mga experiences ko na pwede kong i-apply sa job ko. Pero if you gonna ask me na mag-write ng code sa inyo, 150 codes or lines or 200 codes of lines, hindi ko magagawa yun. Kaya mo ba yun, par? Hindi, kasi depende Impromptu, sa business process nila. Kung ano yung requirements, mahirap din talaga eh. Guys, kasi sobra tayo sa movie par eh. Diba? Pag meron tayong napapanood ng mga hacker, yung mga IT ba, natatatype ng gano'n, hindi totoo yun. Hindi, tinaano lang nila eh. DIR lang yun eh. Tao. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Mostly, copy-paste lang kami, guys. Kasi yung mga learnings namin, naka-document lahat yan eh. Kumbaga, pag meron kaming nakitang issue sa isang client, natatandaan na namin yun. Totoo. Diba? So, meron kami mga... Kumbaga may template na tayong ginagawa. Kasi yung template na yun, alam natin, proven and tested na yun eh. Exactly. O, ito naman. Another related, guys, sa pag-apply. Binago mo ba yung resume mo? Every time. Para sa akin, binabago ko siya Ayan. in the sense na depende doon sa pinapasahan ko. Oo. Oh, kasi kung meron kang generic lang na resume at send out to many, mahirapan ka sa filtering nila. Sa filtering pa lang, lagas na. Wala na yung resume. O, ayan, guys, ha. Sabi ko sa inyo, ito yung maganda rin sa pagko-collab kasi nakakita kayo ng different views, no? So si Mark, ang sabi nga niya, pinapattern niya. Kasi yan talaga yung mga naririnig natin dito, no? Kailangan mo talagang Canadian na resume, mga ganyan-ganyan, no? Eh dahil po si Nardino tamad. Dumaan naman tayo dyan. Oo. Never po ako nagpalit ng resume ko, guys. So yung gamit ko 20 years ago, yun pa rin yung ginamit ko dito. Although kasi, no, may mga nag-advise din sa akin yan at marami akong nakita niyan sa mga vlog ng mga iba. Kailangan mong baguhin, kailangan mong i-pattern kung ganyan-ganyan. Ang thinking ko naman doon, hindi ko naman sinabing gayahin nyo rin, no? At least meron kayong parehong view. Right. Ang thinking ko naman noon, sabi ko, isasubmit ko muna. Okay. 'Di ba? The same na resume, isasubmit ko muna sa lahat, 'di ba? Pag mga 2 weeks walang nag-reply, sabi ko, ay hindi nga siya effective. Saka pa lang, no? Par, mga 2 days pa lang may mga tumatawag na sa akin. O, 'di ba? So sabi ko, pwede pa pala. Pwede pa yung resume. So, hanggang ngayon, guys, yung pa rin yung resume na gamit ko. So, at least, meron kayong information about the resume. Pero ano naman yun? Totoo yun. Papakiramdaman nyo rin yung market. So, yun nga, kapag talagang walang nagre-reply dun sa mga nyo, on the same resume, gayahin nyo si Mark, no? Kailangan nyo i-pattern naman. Saka nakadepende din talaga kasi kung ano yung gusto mong ipakita sa resume mo eh. Oo. Kung ano yung requirements nila. Since dev kasi, iba-iba yung requirements kasi ng mga companies na may nahanap nila. Exactly. Kaya talaga kailangan mo talaga siyang baguhin kasi kung ibang language pala yung kailangan niya. Ayan. Tapos iba yung hina-highlight mo sa mga projects mo. Exactly. Palit tayo ng resume niya pag gano'n. Yan. Tama yan. Kasi nga,
sa IT, sa front end, sa back end, may mga flavor kasi yan eh. Merong mga tools na mga gamit yan na hinahanap din ng company. So kung yun yung hinahanap nila, siguro, kung yung technology na yun, yung sa resume mo, nasa baba yun, angat mo. Angat di ba? mo, no? Yung Oo. highlight mo yun. O yung ganun, guys. So kailangan nyo rin ng talagang ano. So, yung dun sa technology pareho ba ng technology na gamit nyo sa Pilipinas at saka yung naging trabaho mo dito? Nung may pagkakahawig, nung siguro yung mga ano lang eh, usually mga system designs lang eh. Pero Ayan. implementation, kailangan talaga yung Process updated. pa rin, Oo. Oo. Pero yung mismong logic sa likod nun, halos parehas lang. Eh, alam mo naman kung alam mo yung base template ng ginagawa mo, okay Tama. na yun. Pero implementation, dapat yun yung mas efficient sa mas updated. Yan. Kasi guys, yung susunod ko na question dyan is kinda related, no? Kasi nga, tama yun. Kahit po sa database side or sa backend, pareho lang. Pareho lang ng flavor, pareho ng mga script and everything, pareho lang. No? Pero kasi marami ang nagsasabi dito, no, na pag pumunta ka daw dito ng Canada, back to zero ka. Anong tingin mo dyan sa back to zero? Ang dami ko naririnig na ganyan. Huwag na kayo mag-Canada kasi yung 20 years experience sa Pilipinas, hindi nyo magagamit yung back to zero kayo. Tingin mo para? Sa akin, sa ano lang, personal opinion lang. Huwag nyo kami bash, ha? Oo, Uuntog ko. hindi naman actually magba-back to zero unless talagang meron kang, alam mo na yung mga background mo is talagang sinasabi nating legit o talagang yun na yung ginagawa mo eh. Hindi ka pwede mag-back to zero nun. Kasi lalo na sa IT field, lahat ng mga systems design, Pareho mo lang yan eh. Yung pinaka-basic eh. Basic. Tapos iba-back to zero mo yun. Malamang hindi. Exactly. Oo. I-upgrade mo lang kung paano mo siya atakihin. Pero yung mismong nasa likod nun, kung paano ka atake, nandun lang. Hindi siya Correct. actually back to zero. Exactly. Tsaka yun din nga guys, diba, yung talagang hot topic dito na pag manager ka daw sa Pilipinas, supervisor ka, ganyan, hindi mo magagawa yung trabaho mo pa rin dito. Guys, we are the living proof. Kasi nga, depende sa trabaho yan. Kami pong IT dito, yung mga codes and script na gamit namin sa Pilipinas, wala pong standards dito sa Canada na iba rin ang gagamitin. Totoo, Diba? totoo. Hindi katulad guys ng mga regulated jobs dito, mga nursing, mga doktor. May gap kasi, no? Yung Totoo. yung standards ng pagiging doktor, pagiging nurse sa Pilipinas o kung saan ka galing, hindi ho pareho dito sa Canada. Kaya maraming nagsasabi dito na kung titignan nyo yung mga work nila, ganoon. Mga doktor, sabihin, doktor sa Pilipinas, dito Grab driver or Uber. Kasi nga guys, may gap eh. Kailangan mong mag-aral muna, magpa-certify ng standards ng Canada. Hindi ko katulad na yung mga IT na yung mga script na gamit namin, pare-pareho lang naman. Saka yung kunwari, sabihin mo sa medical field, yung nurse, hindi naman actually back to zero yung nurse. Kailangan mo lang makakuha ng lisensya Ayun. na par dito sa Canada. Pero kung paano mo i-handle yung katawan ng tao, kahit sino man yan, maka pa din yan. Exactly. Di ba? Hindi talaga back to zero. Oh, hindi. Tsaka guys, kapag matindi yung goal mo rito na maging permanent ka dito, hindi ka magre-reklamo eh. Kasi yung iba, ang dami reklamo na kesyo walang time, mahal daw yung ganito, mahal mag-aral, ganyan. Pero kasi ang dami nating kakilala. Shoutout po pala doon sa aming family doctor. Pilipino yun para. Na nung nagpunta dito, doktor na siya sa Pinas. Pero nung pagpunta dito, hindi nga niya ma-practice kasi may gap eh. Pero nag-aral siya guys. So, nag-aral. Ngayon guys, doktor na siya dito, family doctor namin. So talagang possible, di ba? Ako, maniniwala ako kapag walang nakakagawa eh. Diba? Pero meron guys, ang dami nakakagawa dito na kahit nurse sila sa Pilipinas, meron silang mga side job muna. Totoo. Para lang makasurvive. Pero yung survival job na yan, tambayan lang, no? Oo. Kasi yung Tambayan lang din. Totoo. yung iba nag-i-enjoy na pa rin. Tapos, pag nag-enjoy na, tapos wala nang naging Wayne, maging PR, iiyak ngayon sa social media, no? Kasi Canada, walang kwenta dyan, ganyan-ganyan. Hindi kayo mapi-PR dyan, magiging back to zero, di ba guys? So, ito is another phase ng buhay Canada dito na hindi laging ganon, di ba? Last question ko na sa'yo, par. Ito, usapang pera na to. Akala ko, sabihin ko na lights off po. Lights off. Akala ko lights on, lights off. Okay. Magubad na kami. Hindi. Okay. Hindi, par. Yung, kasi nga, siyempre,
dito sa Canada, napaka-importante ng trabaho. Totoo. Yung kinikita ba ng isang na nagtatrabaho sa information technology, kayang bumuhay ng pamilya dito. Si Mark pala is merong 3 anak mo, no? Pakikat mo. Isa lang. Sorry. Shoutout pala dun sa sa wife ni Mark. Nandun po sila naglalaro. Anong name ng wife mo? Si Beverly. Beverly, ayun pala yun. Si Shoutout Beverly. pala, ma'am. Ayan po si Mark po, napaka-honest po niya. Napaka-loyal po niya. Nag-isip ako, sino yung dalawa? Hindi. Joke lang. Isa lang po. Ayan. So family na merong isang anak. Pareho ba kayo nag-work, par? Oo, parehas. Oo. Pareho nag-work. Hindi. Dali natin doon sa concept na paano kung ikaw lang ang nagtatrabaho, nasa IT sector ka, tingin mo kaya? Dito sa British Columbia. Kaya? No. Kaya. Diba? Sabi ko sa inyo, kaya eh. Yun. Kasi nga guys, yung work dito na IT, isa yan sa mga in-demand jobs dito. No? Ako po, I have 3 kids. Ako pa yung Siya po, Ako pala yung 3. sorry. Yun. So 3 kids, tapos kasama ko rin yung wife ko dito. Pareho kaming nagtatrabaho dito. No? So kung ako lang ang nagtatrabaho, siguro kaya. No? Kaya naman, pero we really advise pareho. Oo. Para din, ito, another term natin sa IT, redundancy, no? So yung system meron niyang redundancy, no? Para kapag nag-shutdown yung isa, sasaluhin yung isa. May backup plan. Yes. So kami rin po naniniwala kami na napaka-importante ng redundancy when it comes to sa pagtatrabaho dito. Kung meron kayong partner dito or meron kayong asawa, no? At least kung mawalan man ng trabaho yung isa, meron pa rin sasalo nung isa. Tama. Hindi kayo magiging ano dito, homeless. Oo. So last word sa ating mga sa ating mga par dyan, or sa ating mga viewers, no, na nagbabalak na pumunta pa rin dito sa Canada, whether you are in the IT industry or not. And lalo na guys, yung mga nasa IT kasi, yun yung expertise namin eh. Totoo. So manggagaling sa yan, IT Yes. perspective Namin yan. O, diba? So, Perspective ng IT. so kung hindi kayo IT, sorry, di ba? Hindi, siguro mag-apply naman to lahat in general. Yeah. Siyempre, research. Yan. Alamin Number nyo one talaga kung paano yung magiging pathway nyo. Yan. Huwag nyong isipin na bahala na kasi dun tayo magkakaroon ng problema. Correct. Once nandito na. Exactly. Kasi exactly. kahit yung time namin na hindi pa mahigpit nun, mahirap yung salitang bahala na kasi lalo malayo ka sa Pilipinas, di ba? Hindi mo alam kung anong mangyayari. Talagang dapat planado lahat. Tama yan. May structure, may plan A. Sabi nga iba, plan A to Z. Totoo po yun. Totoo yan. Oo. Totoo yan, guys. Oo. Kailangan meron kayo multiple plans pag pupunta kayo dito. Hindi pwedeng isa lang. Kasi pag nag-fail yan, another kakasabi nga namin kanina, di ba, redundancy. So sa plano nyo dapat lahat yon possible na mag-work. At yun ang nangyari sa amin, no? Kasi di ba tayo as a student kasi ang thinking natin, kasama natin yung partner natin na pwede rin mag-work. So si student, guys, magkakaroon niya ng opportunity for permanent residency, and at the same time, yung spouse nyo na nagtatrabaho din, May chance may chance din. So doon pa lang, malaki na yung chance. Totoo. Di ba? Ito pala, napag-uusapan din namin to ni Mrs. na talagang si Canada, susubukin yung willpower mo talaga. Yan, totoo yan. Kung gaano mo gusto dito sa Canada. Yan, totoo yan. Marami siyang ibibitaw sa'yo ng mga reason na ay hindi ka pwede dito, pero nakadepende talaga sa'yo yun kung pagpapatuloy mo. Kumbaga, kung gaano kakalakas yung willpower mo na mag-continue dito, susubukin ka talaga kung talagang gusto mo ba talaga na dito ka. O sige, babatuhan ka ng mga challenges. Pero one thing is for sure doon, na kapag nalampasan mo yon, mas magiging worth yan lahat. Promise yun. Correct. I-add ko lang no. So susubukin ka talaga dito sa Canada, guys. So napaka-importante, clear sa'yo kung ano yung reason kung ba't ka nandito at sino yung pag-uugutan mo ng willpower na yan. Totoo. Which is for sure sa amin, yung kids namin, si wife, di ba? So yan talaga. So pag sinubo kayo ng Canada,
tingin lang kayo sa mga No. kids nyo. Nagagawin nyo lahat para sa kanila. Totoo. Di ba? Para na yun sa kanila. Correct guys. So, last words, yes, possible pa rin guys. Kung kayo ay nasa IT sector or kung wala man kayo sa IT sector guys, still possible dito sa Canada. Kailangan nyo lang talaga mag-research. Kailangan yung paghandaan kung ano yung mga harapin nyo dito. And of course, yung sabi nga ni Mark, kailangan clear yung PR pathway nyo or else Yun yung importante sa lahat. mahirap talaga dito para mahihirapan kayo. Sa 10 ang province dito ng Canada guys, hindi po lahat aayon sa inyo. Kaya dapat i-research nyo mabuti kung saan kayo pupunta na dapat yung skills nyo is in demand doon sa pupuntahan nyo. Para maging successful kayo dito. O, di ba? Ayos. Ayos! Okay guys. So, more or good na? Oh, good na. Subscribe lang Ayun. sa channel. Yan, si Subscribe Mark. lang po sa channel. no? Yan. So, i-post ko yung channel at saka yung page ni Mark dito. So, i-follow nyo kami guys kung gusto nyo makakita ng mga talagang real talk dito sa Buhay Canada namin. So again, thank you for watching and see you on my next video. Peace guys. Ay. Lupit! Ayos.